End na ng Season 4 mga Lodi. At heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Claire Galvez, Lodi Anisa Dico, Lodi Marlon Balmis, Lodi Zachary Gamer, Lodi Red Distro, Lodi Pukulat Master, Lodi Ain Alan Leodons, Lodi Mike Guerina, Lodi Jessa Cabando, Lodi Rob Bayaraas. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-219 na kabanata, sa pagpapatuloy. Habang naglalakad sa kuweba silang tatlo may maririnig na nagsasalita na una, mula 1 hanggang 8, lumapit sa harapan. Dagdag pa nito habang humarap si Doc Go kay Yeren na pumili kayo ng kanya-kanyang lagusan at pumasok. Bawal kayong pumasok ng sabay sa iisang lugar. Sinabi naman ni Lady Lee habang nakatingin sa kanyang numero si Yeren, na kung si Sister Yeren ay numero 3, siya ang unang papasok sa atin, di ba? Mukhang maaari nating piliin kung aling kuweba ang papasukan. Sinabi naman ni Doc Go na numero 11 ako, kaya kapag nagsimula na silang pumili ulit mula sa siyam, pupunta ako sa kuwebang pipiliin mo, Junior Sister. Nagtitiwala ako sa galing mo, Junior Sister. Pero huwag mong hayaang makapasok ang mga manyak na gaya niya doon. Napatingin sa kanya si Yeren at sinabi na salamat sa pag-aalala sa akin, Junior Sister. At isang boses ang mapapakinggan sa kanilang unahan na sinasabi na oh, swerte, nasa unang grupo ako. Tara na, napatingin si Yeren sa kanila na sinabi pa ni Tito Jiang na buwisit. Numero 4 ako, anong maswerte doon? At isang boses ang sinabihan sila na Ryuyon, tama si Jiang Hang. Ang 4 ay nagpapaalala ng kamatayan, kaya malas ito. Dapat kang mag-ingat ngayong araw. Napahinga na lang siya at sinabi na hindi nyo naman siguro pinagdarasal na malasin ako, di ba? Hanggat hindi ko nakukuha ang pera ko sa inyong dalawa, babalik ako ng ligtas kahit galing pa sa impyerno, kaya huwag kayong mag-alala. Biglang may napansin naman si Yeren sa gilid na napatingin ng mariin. Nakita niya pala si Yu Chichon hawak ang kanyang papel na numero na sinasabi sa kanyang isip na sa pagkakataong ito, sigurado na, papatayin kita. Na pinagmamasdan siya ni Yeren na nagtataka. At pagkatapos sinabi nito sa kanila na ngayon, piliin ang kuwebang gusto nyo at pumasok ng sunod-sunod. Numero 1, Trainee Beyond Tae. At makikita ito na mabilis na pumapasok sa pintuan habang tahimik na nakatingin. At isang boses pa ang mapapakinggan na sinasabi na oh Diyos ko, pati ang numero 2, at kahit ang mga kuweba 1 at 3, malamang iiwasan yan ng karamihan sa mga dalagang papasok. At pagkatapos sinabi ng nagpapasaok sa kuweba na kasunod, numero 2, Trainee Chu Taenam. Napatingin naman sa kanya si Yeren habang napahawak naman sa baba si Ryu at sinabi na oh, mas maayos na yun ng konti. Pero ang numero 6 hanggang 8 ay nauwi sa parehong sitwasyon. Sinabi pa ni Ryu habang papasok ito sa pintuan na may naglalabas na tila lason na hindi. Marahil kahit ang mga lalaki ay hindi papasok sa numero 7. Habang nakikita ni Yeren ang dalawang naunang pumasok sinasabi ng lalaki na nagpapapasok sa kuweba na numero 3, trainee na Yeren. Habang naglakad na si Yeren sinabi niya sa sound transmission kay Ryu na maaaring may sumunod sa iyo na gustong manakit sa iyo. Kaya pakiusap, mag-ingat ka. Habang papasok na sa pintuan si Yeren sumagot siya sa sound transmission na oh Diyos ko, isa lang akong mahinang binata, kaya natatakot ako riyan. Tatakbo ako papunta kay Miss na, kaya pakiusap protektahan mo ako. Habang nakapasok na si Yeren sa loob sinabi pa niya sa sound transmission na hindi maaaring pumasok si Trainee Ryuyon sa parehong daan na dadaanan ko. Gayunpaman, kung magkikita tayong muli, pag-iisipan ko yun. Habang sasabihin pa lang ng lalaki na susunod ay numero 4, ay mabilis nang tumakbo si Ryu. At pagkatapos ay mabilis na sumara ang pinto na agad siyang nawala na pinagtatakahan ng mga ito. Namuti naman ang mga mata nila Hyuryong na napasabi na numero 4 si Ryu yun. At ang daan niya ay numero 4 din. Kung gusto mong makatabi si Miss na, dapat pinili mo ang 6. Na may kakaibang mukha naman si Tito Jiang na napasabi na 44. Kamatayan ng 2 beses. Parang 2 beses na babagsak ang anino ng kamatayan. Napahawak naman sa ulo si Junho na natatakot na sinabi na Hyoryong, at pati ikaw, Jiang Hang, bakit niyo ako tinatakot ng ganyan? At pagkatapos muli na naman namang sinabi ng tagatawag na numero 5,
Trainee Merong Wee. Numero 6, Trainee Im Sungjan. Sinabi naman ni Hang Ryong kay Junho na Junho, mas nakakatakot ang ekspresyon mo. Pumasok si Wee sa numero 1, ha? Habang nag-uusap naman sila muli na namang tumawag na numero 7, Trainee Han Hyo-jang. Na sinabi naman ni Junho kailangan na rin naming pumasok ni Hyoryong mamaya. Jang Hang, ang numero mo ay, na napakamot sa pisngi si Tito Jang at sinabi na numero 25 ako. Kaya malayo pa yon, na muli na namang tumawag ito na numero 8, Trainee Dan Depang. Na sinabi ng dalawa kay Tito Jang na kung ganoon, papasok na rin kami. Napatingin naman sa kanya si Tito Jang at sinabi na oo, magkita na lang tayo sa labas. Dagdag pa niya sa isip na iniisip ng mga trainee na tsamba lang ang pagpili ng mga numero, pero para sa kaligtasan, nakialam ako sa mga numero, si Bingbekbong ay ikatlo, Inoehong ay ika-4, at Chiljal Singjam ay ika-5, ang ika-9 ay Fourfold Blossom Yun Sol Ran. Na muli na namang tumawag ito na numero 9, Trainee Yun Sol Ran. Dagdag pa ng sinabi sa isip ni Tito Jang na ang taong susundan niya ay maaaring isa kina Bingbekbong, Inoehong, o Chiljal Singjam. Kung ganoon, siguradong, nang biglang napasabi siya sa isip nang makita niya si Ran na papasok sa pintuan na ano. Pinili niya si Merong Wee doon, baliw si Inoehong, kaya sige na, pero sa loika, hindi ba dapat si Bingbekbong? At pagkatapos muli na namang nagtawag na numero 10, Trainee Yoon Junho. May pawis sa mukha si Tito Jang na napasabi pa sa isip na buwisit. Pupunta sana ako doon kung nagkasama ang Precious Jade Leaf at Fourfold Blossom. Sa lagay na ito, saang panig ako dapat pumunta? Nagulat si Tito Jang nang makita niya na papasok sa pintuan na pinasukan ni Yeran si Junho. Na napasabi pa siya sa isip na bakit biglang pumupunta ang squirrel na yun kay Bingbekbong? Hyok, iniwan ba niya si Inoehong kay Hyoryong at pinili ang pinakaligtas sa iba? Nakatingin siya sa gilid na sinabi pa sa kanyang sarili na gayunpaman, kung yung nasa likod ng Precious Jade Leaf ay isang squirrel, medyo hindi to delikado. Tapos siguradong mag-o-overlap ang alien at Hyoryong sa isang panig. Dapat ko bang protektahan ang Fourfold Blossom, o harapin yung mga makulit na lalaking yun? At muli na namang tumawag na number 11, Trainee Dokgo Ryong. At pagkatapos makikita si Dokgo na papasok sa pintuan na pinasukan ni Ryo habang makikita ang galit nito sa mukha na sinasabi sa kanyang sarili na dapat ay papunta ako sa junior sister ko. Pero kinuha siya ng lalaking parang daga. Kung ganoon, pupuntahan ko man lang ang lalaking yun at gagantihan sa ginawa niya sa akin. At nang makita ni Tito Jang yun nagtatakang napasabi naman siya sa kanyang isip na magkasama si Miss Dokgo at ang alien. Muli na namang tumawag na number 12, Trainee Hyoryong. Na makikita si Hyoryong na papasok na sa pintuan. Na pinagmamasdan siya ni Tito Jang ng tahimik na may kakaibang mukha. At patuloy sa pagtawag ito na number 13, number 14, hanggang sa umabot ng number 18 kung saan ito ang number ni Wee Jiqian na agad pumasok sa pinasukan ni Ryo at ng iba pa. Natuyo ang mukha ni Tito Jang nang makita ito na napasabi sa isip na naging lupain na ng kamatayan ang kuweba na to. Hindi, dapat ko ba itong tawaging lugar na binabad sa kosmikong kabaliwan at sama ng loob? At pagkatapos ay tinawag na ang kanyang numero at naglakad sa pintuan na may nakatungong ulo habang nakapikit. Na sinabi pa niya sa isip na sabi nila ang cave number 4 ay may kabuuang 6 na sangandaan. Gusto ng alien na malapit sa cave number 5 ni Bingbekbong, kaya subukan ko muna ang kanang bahagi. Napaangat siya ng kamay na napasabi pa sa isip na dahil sa Dream Illusion Soul Dissolving Incense at Illusion Sealing Demon Formation, pati Sense of Direction. Nang hindi niya ito na ituloy nang napaisip siya. At nakita ang butas na may gulat na. Napasabi sa kanyang isip habang sumilip siya na to. Pumasok siya dito habang sinasabi sa isip na base sa mga gumuhong debris na nahulog patungo sa yungib bilang 5. Tiyak na gawa ito ng alien gamit ang baliw niyang lakas na pinapagana ng pag-ibig. Walang bakas ng pampasabog, paano ito posible? Higit sa 2 chok ang kapal, at nabutas niya ito. Ang 2 chok ay 60.6 cm o higit pa. Dagdag pa niya na sandali. Walang paraan na ako lang ang nakapansin nito. Kung ganoon, at lumipat ang eksena kay Yu Chechian. Na lumipas na ang kalahating gak, o 7 o 8 minuto na ang nakakalipas.
Na nagulat ito na napalaki ng mata nang makita ang butas habang hawak ang kumikinang na bola na sinabi sa isip na nangangahas ang ibon na yan na lumapit sa kanya. Babalatan kita at wala akong itet ira kahit buto. One gak earlier, o kaninang 15 minuto, na si Doc Goorin ay pumasok sa butas na hinatak ang kanyang sandata na sinabi sa isip na umabot sa ganito ang baliw na to. Mula sa Young Lady Loving Association, ano ba ang balak mong gawin sa junior sister ko? Hayop ka, hindi lang kita kakalbuhin ang aabutin mo ngayong araw. At 1.5 gak ang nakalipas na makikita ang kamay ni Ryo na nakataas na sinasabi na oh. Medyo manipis ang bahaging to. At ilang sandali pa ay makikita na winasiwas niya ang kanyang kamay sa unahan na parang walang pag-aalinlangan, kasabay ng biglaang paglabas ng kuryente mula sa kanyang palad na kumislap at umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. At sa isang iglap ay malinaw na makikita kung paano unti-unting nabubutas ang pader ng kuweba, ang mga tipak ng bato ay nagkakalasog-lasog at nahuhulog sa sahig. At ilang sandali pa ay makikita na tuluyan na itong nabutas, tuluyang gumuho ang huling bahagi ng pader habang bumabagsak ang maliliit at malalaking tipak ng bato sa paligid. At sa pagitan ng alikabok at usok ay unti-unting lumitaw ang kabilang panig, isang madilim ngunit malinaw na daanan na nagbukas sa harapan niya. Waring isang bagong landas na sapilitang inilantad ng kanyang kapangyarihan, tahimik ngunit puno ng panganib, na parabang ang kuweba mismo ay napilitang magbigay daan. Sinabi naman ni Tito Jiang sa isip habang naiisip sila na Diyos ko, gaano na ba karaming tao ang pumasok dito sa ganitong paraan? Dapat ay may 700 dito. Dagdag pa niya sa isip habang makikita si Moonhai na papasok sa pintuan na kung ay dadagdag mo ang mga taong papasok pa lang, siguradong may magkakasalubong. Sinabi pa niya sa isip habang makikita namang papasok si Lady Ping na buwisit. Huwag mong sabihin, hindi lang ang mga may galit sa alien ang nagtitipon dito, di ba? Habang naglalakad si Tito Jiang naiinis pa niyang sinabi sa sarili na aray ko. Ang kombinasyon ng Dream Illusion Soul Dissolving Incense at Illusion Sealing Demon Formation, kung may demonic influence sa puso ng isa, hindi sapat ang normal na poison resistance para manatiling matino. Kaya ko nga tinulak ang lalaking yun dito nung una pa lang. Dagdag pa niya sa isip na kailangan ko siyang mahanap bago may mangyari. Nang biglang nanigas siya nang may tumawag sa kanya na honey. Isang babae ang lumabas habang tinutok sa kanya ang espada na sinabi sa kanya na sinungaling ka. Sabi mo hindi mo pinagsisihan ang pagpapakasal sa akin, na ikaw ay tao ko at nasa panig ko, na hihintayin mo ako. Biglang nag-iba ang itsura ni Tito Jiang nang makita niya ito na namutla. Mula naman sa kuwebang ito may nagsasalita na hindi amoy lason, mabango pa nga. Sa dami ng pera para eye spray ang gamit na to, sana naglagay man lang sila ng mga ilaw. Sabay takla. Sinabi pa ng ating bida habang makikita ang dalawang pasukan sa kuweba na kanina pa puro sangandaan lang. Saang daan ba ako pupunta para makita si Miss Na? Nang biglang lumabas ang dalawa niyang katauhan na kulay puti at itim. Na sinasabi ng puti na syempre yung bako-bakong daan na mukhang paakyat. Sa mga maze na ganito, hindi ba't ang pagpili sa mahirap na daan ang karaniwang tamang sagot? Sinabi naman ng itim na may punto ang matalinong lalaking yon. Pero masyadong obvious ang sagot na yon. Sa halip, itong kainahinalang patag na daan ang tama. Pipiliin to ng mapanuring si Miss Na. Walang paraan na hindi yan alam ni Miss Na. Napahawak naman siya sa baba na sinabi na ha. Mahirap sabihin kung alin ang malinaw na tama. Kung halos pareho lang naman sila, pipiliin ko na lang ang madali. At pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kaliwa. Habang patuloy sa paglalakad si Ryu isang boses ang kanyang napakinggan na napakasama mong hayop ka. Nagtatakang napatingin naman si Ryu ng tahimik. Nakita niya pala ang kanyang master na seryosong nakatingin sa kanya. At sinabi na bakit ka naglalakad na kumikisay-kisay na parang bata na naiihi. At dito na po nagtatapos ang 219 na kabanata. Ika-220 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga pinatay na tao na may nagsasalita na kung alam mong ako ang darating sa Mount Hua Covenant meeting, dapat naghanda ka ng mas espesyal na pangontra. Lumingon ito ng tingin na sinabi pa na ngayong nakaiwas ka na sa tiyak na kamatayan. Kung mabubuhay ka man, siguraduhin mong hasain ang iyong kakayahan. Habang naglalakad ito sinabi pa niya na pwede ka nang lumabas.
Mabilis naman itong lumabas na agad na lumuhad ng isang tuhod na sinabi na congratulations sa pagkumpleto ng pagpili ng mga opisyal na lalahok sa Mount Hua Covenant meeting. Ang mga bagay tungkol sa Heavenly Martial Academy ay nagpatuloy ng walang aberya. Sinabi naman ito sa kanya na Illusory Demon Cave, ha? Dapat din ba tayong maghanda ng kabaong para kay Arayong at Lady Yun? Sumagot ito sa kanya na malaki ang posibilidad na maisama sila. Pero hindi ako sigurado. Gayunpaman, masisiguro ko sa iyo na marami silang lilinisin na bangkay. Makikita ang mukha nito na napasabi na mabuti. Inaasahan ko yan. At lumipat ang eksena kay Ryo na sinasabi sa kanya ng kanyang master na napakasama mong bata ka. Dagdag pa nito sa kanya na saan ka pupunta na mukhang naiihi o natatae riyan. Tahimik lang na nakatingin sa kanya si Ryo na may pagtataka. At muli na namang lumabas ang puti at itim niyang katauhan na sinabi ng nakaitim na napapalo sa ulo na oho. Ang matandang yun, nakita na natin ang mukhang yan dati, di ba? Pero ang tirahan niya ay sa Mount MA, at hindi ito Mount MA, di ba? Napakalayo nito, pwede ba siyang bigla na lang lumitaw ng ganito? Sinabi naman ng puti sa kanya na pero, yung mapanuri at malupit na mga mata, mga labi na parang handang magbuga ng mura na parang noodles. Mga kamay na nangangati ng mambugbog. Mga binti na hindi mapakali, sabik na may masipa. Ang hitsurang yan ay siguradong. Na sinabi naman niya na hindi maaari, ikaw ba ay posibleng isang taong kilala ko, tanda? Tumingin ito sa kanya na may naiinis na mukhang sinabi na sa nakaraan man o ngayon, makakakuha ka pa rin ng bagbog sa tuwing ibubuka mo ang bibig mo, disipulo ko. Napahawak sa ulo si Ryo at napabuka ng palad sa unahang sinabi na hindi maaari. Hindi ka pwedeng lumitaw dito, Master. Alam mo ba kung gaano karaming dugo, pawis, at luhang halong pera ang na-invest ko? Sumagot sa kanya ang kanyang master na kuhuhuho. Akala mo ba hindi kita susundan dahil lang pinainom mo ako ng murang alak at binigyan ng pera? Makikita silang dalawa na sinabi pa ng kanyang master na kaya. Nakuha mo na ba ang kapangyarihan ng Thunderlord? Sumagot ang ating bida sa kanya na hindi pa. Malakas na tumawa ito na sinabi pa sa kanya na ha. Tumakas kadala ang Thunder Zither Black Lightning habang hindi ako nakatingin, tapos nasa ganito ka pa rin kaawa-awang kalagayan. Naiinis naman sa kanya si Ryo at sinabi na ha. Bakit mo ako pinagtatawanan at umaasta kang parang kung sino gayong hindi mo naman ako tinuturuan ng maayos at basta mo lang itinatapon ang mga bagay ng malabo? Ngumisi ang kanyang master at sinabi na naging masyado kang mayabang. Disipulo ko. Gusto mo bang sumubok? Ngumiti ang ating bida at sinabi na kung yan ang gusto mo, walang hindi ko kayang gawin. Muli na namang sinabi sa kanya ng kanyang master na medyo kampante ka. Nang hindi nakukuha ang kapangyarihan ng Thunderlord, aabutin ka ng 100 taon bago mo ako malampasan, bata ka. Sagot naman sa kanya ng ating bida na hey, maghintay ka lang. Siguradong papatagin ko ang matangos mong ilong balang araw, para sa kapayapaan ng mundo. Napatikom ng kamao ng mahigpit ang kanyang master at sinabi na gaya ng inaasahan. Para itanim ang respeto sa isang master na mas mataas pa sa langit, walang ibang sagot kundi kamao. Naghanda naman si Ryo at sinabi na ha, tinuruan mo ako na ang mahihina ay dapat unang tumitira laban sa malalakas, pero, palagi kang nauunang umatake kapag kaharap mo ako, hindi ba medyo madaya yun? Nakangisi ang kanyang master na. Sinasabi na sa tingin mo ba ay may lakas ka na para harapin ako sa kasalukuyan mong antas? Kaya mo na bang gamitin ng maayos ang kapangyarihan ng Windlord? Napasabi naman si Ryo na Windlord. Sinabi pa sa kanya ng kanyang master na baliw ka. Ang kulog ay kasabay ng hangin. Haharapin mo ba talaga ako nang wala ang kapangyarihan ng Windlord? Ngumisi si Ryo na sinabi na kung ganoon, kahit hindi pa ito perpekto. Na agad na pinakawalan niya ang mga nakatagong sandata sa kanyang kamay sa hangin habang sinasabi pa na subukan natin. At ilang sandali pa ay makikita sa loob ng kuweba ang mga guhit sa hangin, kasabay ng paglitaw ng mga tila sinulid na kumikinang sa loob ng kuweba na magkakaugnay at nagsasalubong, para bang hinahabi ang mismong espasyo, habang ang hangin ay biglang lumakas at nagwala sa loob, umiikot ng marahas at humahampas sa mga pader, nagpapalipad ng alikabok at maliliit na bato, at ang buong kuweba ay umuugong sa dagendong ng rumaragasang enerhiya na tila handang lamunin ang lahat ng nasa loob. At makikita sa unahan niya ang napakakapal na hiwa sa hangin na tila isang pader ng puwersang humahati sa espasyo.
Kumikislap at nanginginig habang patuloy na sumusulong, samantalang sa likod niya ay biglang sumabog ang isang malakas na impact. Ang malakas na hangin ay umiikot sa loob ng kuweba na tila isang ipoipo, paikot-ikot at papabilis ng papabilis habang hinihigop nito ang alikabok, maliliit na bato, at mga piraso ng nabasag na pader, lumilikha ng nakabibinging ugong na sumasapaw sa lahat ng tunog. Dahil malapit lang sa kanila si Yu Chichian, siya ay napatalsik sa pader ng kuweba, ang katawan niya ay bumangga ng marahas sa matigas na bato. Nagdulot ng malakas na alon ng alikabok at mga tipak ng pader na nagpalipad sa paligid, at sa bawat hagupit ng kanyang pagbagsak, ramdam ang matinding puwersa at sakit na tumama sa kanya. At ilang sandali pa makikita ang kuweba ay daang-daang nawala ang kanyang pinakwalang hangin at ang kanyang master ay hindi na makikita sa kanyang unahan. Sinabi pa ni Ryu habang ang natira na lang sa kuweba ay ang mga usok na kaya naman pala ilusyon lang yun. Dagdag pa niyang sinabi na kung totoo siya, binugbog na niya ako sa sandaling makita niya ako. Mukhang masyadong payapa para maging totoo. Pero may maliit na chance, at buti na lang hindi ito totoo. Mula naman sa likuran ni Ryu makikita ang mga maliliit na tila karayom na nakatusok sa pader habang naglalakad na siyang sinasabi pa na lintik na kuweba to. Nagpapakita ng mga ganitong kakilakilabot na bagay. Muntik ko nang masaktan ng mga bata at si Lady na. Kailangan ko nang mahanap agad ang mga batang yun at linisin ang aking mga mata. Makikita naman si Yu Chichon na nakangiwi ang mukhang nakahawak sa katawan na sinabi sa isip na aray ko, ang Flying Phoenix Divine Needles. Nagpakawala ako ng libu-libong silver needles, pero nagawa niyang iwasan ang mga ito. Naiinis pa nitong sinabi habang nakatingin sa kanya na multo ba ang hayop na yan. Sa sandaling nahanap ko siya at itinutok ng maayos, umiwas siya. Naalala pa niya habang sumilip na pinagmamasdan siya, na dahil nakikita kong bumubulong siya sa bakanteng espasyo, siguradong nasa ilalim siya ng ilusyon. Habang sinasabi ni Ryu na pero, palagi kang nauunang umatake kapag kaharap mo ako, hindi ba medyo madaya yun? Napahawak sa kanyang dibdib na sinabi pa sa kanyang isip na nagamit ko na ang lahat ng Flying Phoenix Divine Needles, pero may isa pa akong huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, siguradong papatayin ko siya, anuman ang mangyari. At 7 minuto ang nakalipas, na makikita si Tito Jiang na sinaksak ng kanyang asawa habang sinasabi niya na sa totoo lang. Lihim akong umaasa na subukang mamatay habang yakap ka ng ganito. Sa huli, anuman ang gawin mo para protektahan ang iyong sarili, kung may kadiliman sa iyong puso, makakatagpo mo rin ito. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya si Tito Jiang na unti-unti itong nawawala na tunay na masakit pero matamis. Kahit walang nagpagalaw sa kuweba, hindi ko gugustuhing magising sa panaginip na to. At ilang sandali pa ay makikita si Tito Jiang na nakatingin na lang sa harapan na nag-iisa. Nang bigla siyang napaluhod at napasukan ng dugo. Muli na naman siyang naglakad, pinupunasan ng kanyang kamay ang dugo sa bibig na sinasabi sa isip na gaya ng inaasahan, nasaktan ako ng kaunti sa loob. Ang nagpagalaw sa kuweba ay tiyak na ang alien na yun. Ano kaya ang nakita niya? At makikita sa kuweba ang mabilis na daloy ng hangin. Na ito ay naramdaman ni Yeren na napasabi sa isip na ang nagngangalit na hangin na pumasok ay kumakalma na. May nag-amok siguro sa loob ng kuweba. Sa tindi ng impluwensyang ito, baka siya. Na biglang naalala niya si Ryu. At ilang sandali pa ay biglang kumidlat sa kanyang unahan. Na ikinagulat ni Yeren na pinagtatakahan. At isang boses ang kanyang napapakinggan na sinsabi na namiss kita, Rin. Nanlaki naman ang mga mata niya nang marinig yon. Nakangisi ito na sinabi niya na napakakaakit-akit mo. Ginagawa mo pa rin akong parang baliw. Ngayon, halika rito at mamahinga sa yakap ng tiyuhin mo. Munting kong ibon. Napasandal sa pader ng kuweba si Yeren na naging inig ang katawan na nakatutok ang espadang sinabi sa isip na hindi. Hindi maaari to. Panaginip lang to. Isa lang itong panaginip. Sinabi pa ng tiyuhin niya sa kanya habang makikita ang kanyang paa na ang iyong mga inosenteng mata, mga labi na kasing bango at kasing sarap ng pomegranates, balat na kasing kinis ng natunaw na perlas. Hihihi, Rin, hindi ko na kayang pigilan. Na napabitaw siya ng kanyang espada sa takot. Bigla siyang nagbalik sa pagkabata na sinabi pa niya sa isip na hindi ko maigalaw ang katawan ko. Dagdag pa niya sa isip na hindi. Huwag kang lumapit. May mukhang Meniakis ang kanyang tiyuhin na hahawakan na siya habang sinasabi na gusto kitang pagpira-pirasuhin.
Naalala naman ito ni Yeren na sinabi pa niya na hindi ako pwedeng maging ganito. Ipinangako ko sa kanya na magiging mas malakas ako. Na sinabi pa sa kanya noon ni Ryo na pakiusap, maging mas malakas ka kaysa sa kahit sino, rin. Sumagot naman siya na siguradong tutuparin ko ang pangakong yan. Tapos siguradong hahanapin mo ako, di ba? Napahawak sa kanyang balikat si Yeren at nanginginig ang boses na sinabi na patawad. Ako ay nananatiling. Hindi na niya ito naituloy na makikita ang kamay na bakal ng kanyang tiyuhin ay dadakmain siya. At makikita ang mabilis na hangin sa loob ng kuweba. Na mabilis na tumatakbo si Ryo dito. Napatigil siya nang makarating sa kinakaroonan ni Yeren na sinasabi pa na pakiusap. Yeonbi, nakatingin siya dito habang sinasabi pa ni Yeren na tulungan mo ako. Yeonbi, na makikita ang mukha ni Ryo na tahimik na nakatingin dito. At dito na po nagtatapos ang Season 4, kaya maghihintay na naman tayo mga lodi. Nakaka-excite, ano kaya ang mangyayari tuluyan na kaya makikilala ng ating bida si Yeren? At dito na po nagtatapos ang ika-220 kabanata.